Sa isang siksikang barangay sa Quezon City, tahimik na nagtatrabaho si Kuya Renz bilang night shift security guard sa isang mall. Habang lihim siyang tagapagtanggol laban sa mga nilalang na sumisip-sip ng buhay tuwing gabi. Tuwing alas 12 na, naglalakad siya sa mga makikitid na eskinita, dala ang lumang bulok na binabad sa tubig na may asin at bawang mula sa hardin ng kanyang yumaong lula. Isang linggo ng gabi, biglang nawala si Marco, 17 taong gulang na anak ni Aling Susan. Matapos magpadala ng text na may sumusunod sa akin, takot ako pauwi. Natagpuan ang cellphone niya sa gitna ng basketball court. Ang screen ay basag at may press na dugo sa gilid ng case. Kinaumagahan, sinuri ni Kuya Renz ang barangay CCTV sa hall. Lahat ng footage mula 11 PM hanggang 4 AM ay naging puro static na. May mahinang distorted na ungol sa audio. Alam niyang bumalik na ang parehong aswang na natalo niya noong 2019, pero mas malakas na ngayon. Gabing iyon, umakyat siya sa bubong ng bahay ni Aling Susan. Nakaupo sa gilid, dala ang bulok, isang itak na binabad sa holy water, isang maliit na bote ng asin. Sa malayo, narinig niya ang unti-unting lumalapit na tik-tik na parang ibon pero mabigat at gutom. Bigla siya napatingin sa kabilang bubong. Nakaupo doon ang payat na nilalang. Baliktad ang ulo, mahabang itim na dila na tumutulo ng maitim na laway sa sahig. Hindi to agad lumipad. Naglakad lang ito ng patiwarik, parang sinusubukan ang pasensya ng biktima. Sumigaw si Kuya Renz nang alis dyan habang binato ang bulok. Hinawakan ito ng aswang gamit ang paa nito na parang kamay at sinip-sip ang asin mula rito. Ngumisi ito, ipinakita ang matutulis na ngipin na may natira pang laman at dugo ng huling hinuli. Tumalon si Kuya Renz patungo sa kabilang bubong. Itak na kaangat, pero mabilis na gumalaw ang aswang. Hinahawakan ang braso niya at sinimulang iikot ng malakas. Naramdaman niya ang lamig ng balat nito, parang yelo na natatakpan ng manipis na buhok na parang nagsusugat sa balat. Sa sobrang sakit, naalala niya ang huling salita ng lola: kapag hinahawakan ka, huwag kang bibitaw. Saksakin mo kahit mapunit ang katawan mo. Itinulak niya ang sarili pataas at sinaksak ng malalim ng itak sa dibdib ng aswang. Sumigaw ang aswang nang hindi makataong ungol. Lumayo ng paurong habang ang sugat sa dibdib nito'y lumalaki tulad ng nabubukang bulaklak na itim. Bumaba si Kuya Renz, naduguan at halos hindi makalakad. Nakita ang katawan ng aswang sa semento na unti-unting natutunaw sa ilalim ng usok na may amoy na bulok na lamang isda at dugo. Pero hindi pa tapos. Kinabukasan, may bagong nawawalang estudyante mula sa kabilang barangay at naiwan ang parehong text message pattern sa phone niya. Nagsimulang mag-alala si Kuya Renz na baka hindi iisa ang aswang na hinintay niya. Sa gabi, naglagay siya ng asin sa lahat ng pintuan at bintana ng bahay ni Aling Susan habang nagdarasal ng orasyon na tinuro ng lola. Biglang bumukas ang pinto ng mag-isa at may mahinang tik-tik mula sa kisame. Tumingala siya. Nakadikit sa kisame ang aswang. Baliktad pa rin ang ulo.
Pero ngayon ay may dalawang mata na pulang-pula at parang nag-zoom sa kanya. Hindi ito gumalaw agad, parang nag-o-observe lang habang tumutulo ang itim na laway sa sahig. Binato niya ng bote ng asin. Sumabog ito sa mukha ng aswang. Nag-usok ang balat ito na parang nasusunog na asido. Sumigaw ito at tumagsak sa sahig. Pero mabilis na tumayo ulit na parang walang nangyari. Hinawakan ni Kuya Renz ang itak at sinugod. Pero hinawakan ng aswang ang talim gamit ang kamay. At sinimulang i-bend ang bakal na parang goma. Natawa ito na mahina. Boses na parang maraming tao na nagsasalita ng sabay. Sa sobrang takot, binuksan niya ang maliit na supot ng lula na laging dala. May tuyong kamay ng matandang aswang na pinatay niya noong 90s. Hinawakan niya yun at itinapat sinilalang. Biglang natigilan ito, parang natakot sa nakaraan. Sinamantala niya ang pagkakataon. Sinaksak ulit ang itak sa liig ng aswang habang hawak ang tuyong kamay sa mukha nito. Itim na dugo ang sumabog at nagsimulang matunaw ang katawan nito mula sa ulo pababa. Natumba ito sa sahig, katawan na parang natutunaw sa kadila hanggang naging tambak na lang na itim na abo at buto. Ang amoy na bulok ay sumobra. Halos himatayin si Kuya Renz sa sobrang lakas. Kinabukasan, sinunog niya ang abo sa likod bahay gamit ang gasolina at asin. Walang natira kundi usok na lumipad palabas ng barangay. Pero narinig niya pa rin sa hangin ang mahinang tiktik na parang paalam. Mga ilang araw pagkatapos, bumalik ang katahimikan sa barangay. Walang nawawala, walang kakaibang text, pero tuwing gabi, nakikita pa rin ni Kuya Renz ang anino sa bubong na parang naghihintay. Isang gabi, nagising siya sa katok ng bubong. Hindi tik-tik, kundi parang maraming paa na naglalakad ng sabay. Tumingala siya sa butas sa kisame. May mga mata na nakatingin pabalik. Hindi isa, kundi marami. Alam niyang hindi iisa ang kalaban. Pamilya pala ito. At ang isa na pinatay niya ay anak lang. Nagsimula maganda siya ulit. Ngayon ay may tulong mula sa ibang alagad ng lula. Sa susunod na gabi, naghintay sila sa basketball court kung saan nagsimula ang lahat. Biglang dumating ang maraming anino mula sa madilim na parte ng court. Sumugod sila ng sabay, ngunit hinampas ito ng itak at asin ni Kuya Renz. Pero mabilis at malakas ang mga ito. Si Kuya Renz ay nakagat ng isang aswang sa balikat. Malamig na sakit na kumakalat. At gamit ang huling lakas, tinapon niya ang tuyong kamay sa gitna. Sumabog ang liwanag na puti at sinunog ang mga aswang. Sumigaw silang lahat ng sabay. Katawan natutunaw. Pagkatapos ng liwanag, wala nang natira, kundi abo sa buong court. At ang tuyong kamay na ngayon ay naging abo rin. Tahimik na ang gabi. Wala nang tiktik na maririnig. Mga buwan pagkatapos, normal na ang buhay sa barangay. Si Kuya Renz ay bumalik sa mall duty, pero mas tahimik na. Pero sa kanyang bag, may dala pa rin siyang maliit na supot ng asin at bawang. Isang araw, may bagong kapitbahay na lumipat sa kabilang bahay. Babae na may anak na lalaki. Narinig niyang nag-uusap sila tungkol sa lumang kwento ng aswang sa lugar. Tuwing gabi, naglalakad pa rin siya sa eskinita.
Hindi para manghuli, kundi para siguraduhin na walang bagong tiktik. Sa bawat hakbang, nararamdaman niyang handa pa rin siya kung sakaling bumalik ulit. Hanggang ngayon, tahimik na ang barangay. Pero alam ni Kuya Renz na ang dilim ay hindi kailanman tuluyang mawawala. Kung may tiktik, handa na siyang harapin para sa lahat ng naninirahan dito.